E sono seccati e con la cadavide. Buongiorno raga, oggi giochiamo a Gunfight Area, ovviamente. Poi c'è un nuovo update. Aspetta che metto il canzone. Allora, compa, mettiamo Spotify. Mettiamo gli oddentari. May inihain na naman umano na search warrant sa isang farm malapit sa Glory Dai. Mountain KOJC. Baby, I know what you need. Answer me, baby. I know what you need, baby. Ang amin lang pong kuha ng information through our co-counsel there is tinutukan ng baril at kinuna ng cellphone kaya hindi nakatawag po sa amin. I'm assured. Ecco, perfetto. I know what you need, baby. Answer me, baby. I know what you need, baby. For others, nandito po kami, and you will see. Now, we follow the rules of human rights. Dito Mami. na we follow Po. ang human rights. We assure you po. Question din ng KOJC ang pabuya para sa makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ni Kibuloy. Kaya inimbitahan daw sa sunod na pagdinig ng Senado si Interior Secretary Benner Abalos para magpaliwanag. Sa ngayon, iisa lang sa 6 na wanted ang nahuli ng mga pulis sa KOJC. Para sa Jimmy Integrated News, Mac Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Answer me, baby. I know what you need. Answer me, baby. I know what you need. Sa dagat, na bahagi ng Bataan. Pero ang ilang mga isda, umaapela na ng tulong lalo't malaki na ang epekto sa kanilang kita. Nakatutok si Maki Pulido. Nagugutom na nga, Audio ko, Sarah. ng mga fish trader ang mga mangingisda sa Bataan. Sa monitoring ng Grupong Pamalakaya, ang isang salinas na dati raw binibili ng mga fish trader ng 120 pesos per kilo, ngayon 50 pesos na lang. Pero pagdating naman sa palengke, umaabot na ito ng 200 per kilo. Ayon sa mga mangingisda, sila sa mga lugar ng isda na wala pa talagang oil spill, malayo sa oil spill. Pero nagagamit yung mga traders para sa mga mangingisda. Wala raw ganitong na-monitor ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pero dahil matumal ang bentahan sa palengke, nagmura ng hanggang 20 pesos kada kilo ng bentahan. Sono livello 57. Sa Kamil Market, naghahango muna ng mga islang higigan. I know what you need, baby. Kumbaga sa iba muna kami kumukuha para safe po. Kasi nakakasira naman po pag ganun ang kukunin mo. Gihit ng BFAR Region 3, ligtas katinin ang mga huling isda mula Bataan, Pampanga at Bulacan. Araw-araw daw ang kanilang sensory evaluation sa iba't ibang testing sites at pasado ang kalidad ng mga huling isda. Sa ngayon, patuloy na umaapila ng tulong ang ilang grupo ng mga mangingisda. Matinding gutom na raw ang inamin nila dahil sa reclamation ng libo-libong hektarya ng Manila Bay na oil spill pa sila. Mismo mangingisda na, umayaw sa hanap buhay. Pipilitan ng destruction. Kapag mababa yung huli, tataas yung presyo nito kalaunan sa market. At kapag mataas yung presyo, syempre, kawawa na naman ay yung mga mamimili. At kung mababa ang ating production ng isda, mag-i-import na naman tayo. Tanggap ng BFAR ang pagbaba ng dami ng mahuhuling isda dahil sa reclamation ng Manila Bay. Pero higit sa kalahati naman na raw ng fish production ay mula sa aquaculture at hindi huling isda. Tiniyak din ng BFAR na may mga nakahandang tulong para sa mga apektadong mangingisda. Sabi ng Philippine Coast Guard, aabutin pa ng 2 linggo bago sisimula ng pagsipsip ng diesel mula sa MKTR Terra Nova. Kailangan ma-stabilize bago magkaroon ng cycle. Kasi pagka sinaipon mo yan, at na-compromise ang protection ng pag-bomb, Vanno evacuare. temporary tax niya, makalalong magkaroon tayo ng problema. So priority yung pag-seal ng mga valve. Naglagay na ng oil spill booms MKTR Jason Bradley habang nasa 790 liters ng oil water mixture ang nakuha sa pagpapatuloy ng oil and containment sa MV Mirola 1. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Nasunog ang hilera ng mga tindahan sa Quezon City na naghahanda pa naman daw sana para sa darating na bare months. Sa Maynila, pabili-pabili naman ang nawala ng tirahan dahil din sa sunog. Nakatutok si Marisol at Turaman. Naglalagab-lab ang apoy sa bahagi ito ng matingiyas ang palog sa Maynila pasado 10 ng umaga kanina. Ang mga
sa bubungan para Kape makapagpawa ng fato. tubig sa nasusunog na lugar. Natatakbo naman palabas ang mga residente. Ang 54 anyo sa si Maribig Tagtao sa sobrang tarantaraw, hindi na nakapagtsinelas. Wala rin siyang naisalba ng isang gamit. Hindi lang naman yung nangyari. Kalawa na po ito. Labis silang takot ni Mona, lalo sa mismong tapat ng bahay nila nagsimulang mapol, kung saan kabalaraw ang kanyang anak. Napansin na lang niya, nag-aapoy na, malaki na yung apoy. Doon na siya sumigaw na may sunog, doon na lang namin nalaman. Paano nagtulong? Tulungan kami dito. Kasi pangalawa na ito eh. Pero kung lahat ng andarapang tumakbo palabas, ang isa namang residente na natili lang sa kanilang bahay. Bakit mo umalis yan? Kaya nandito pa din. Walang bantayan. Ano binabantayin niya? Ang mga anak ko. Alam ko. Isa sa naging hamon sa mga alaga ng pamatay sunog ay kung paano papasukin itong area dahil kita nyo naman, napakakiti ng daanan, lalo na raw doon sa looban na isang tao lang daw ang pwede magkasya. Kung saan tao po pwede pumasok, mahaba po yung linyahan po namin. Pumasok po kami na alis mga 12 hosto kasi may iskita po siya, hindi siya pwede pasok po ng fire truck. Siguro mga 12 po siguro, hanggang 15 po. Umabot sa third alarm ang sunog na tumutok sa mahigit 50 bahay. Problema ngayon ang pansamantala matutuluyan ng nasa 120 pamilyang nasunugan. Ang paaralan kasi pwede sana mag-evacuate center. Isa Lapesay na elementary school po, pero po, ang problema po kasi may pasok na Pareho po kasi